Nasagi ng mga nag-overtake na motorsiklo ang tricycle na yan sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapon ang motor at nagpagulong-gulong ang rider. Ang tricycle naman tumao. Ayon sa barangay, tinamaan ng motorsiklo ang gulong ng tricycle. Sugatan ng mga sakay ng tricycle at ang rider. Naitala ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng namatay sa bansa dahil umano sa pagve-vape. Kaya nais ng DOH amyendahan ng vape law, lalo't may mga naeengganyo ng mag-vape sa murang edad pa lang. May report si Mark Salazar. Ang ilang nagyoyosi nag-switch to vape sa pag-aakalang mas okay ito sa kalusugan. Pero sabi ng Department of Health o DOH, huwag magpaloko. Ngayong World No Tobacco Day, inilunsad nila ang kampanya laban sa panganib ng tabako at vape. Huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang mag-yosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Kasabay nito, sinabi ng DOH na naitala ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa bansa dahil umano sa pagve-vape. Isang 22 years old na 2 taon nang nagve-vape bago atakihin nung 1 taon. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagve-vape for the past 2 years. Nakita, 2 vessel block, no, Dr. Limpin, na 2 artery sa kanyang puso ang nabarahan. Tapos yung kanyang lungs, merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya kahit walang mikrobyo na usually infection yung nagkukos. By the way, hindi siya nagsisigarilyo before. Siya ngayon ang mukha ng kanilang kampanya para ipaliwanag sa mga kabataan na hindi cool at ligtas mag-vape o mag-e-cigarette. Pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan, ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero wag nyong saktan na vape ang gamit. Pero ilan sa mga nakausap naming nagve-vape, tila hindi natitinag. Baka may iba po siyang ginagawa. Bukod po sa vape. Chinek ba nila yung family kasama? So malamang considered yung family history ng patient, no? Aminado ang mga health expert na lumalamang ang marketing ng mga vape company online laban sa kanilang health campaign. Napakalambot din daw kasi ng batas sa pag-regulate ng vape at e-cigarette. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 7 edad, 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay nagve-vape na o kaya ay e-cigarette. Bagay na ikinakaalarma ng mga otoridad. Para makatulong sa kampanya, nais ng DOH na amyendahan ang vape law. Gawing 21 years old, imbes na 18 ang papayagang mag-vape at e-cigarette. Ipagbawal ang nakakaakit na fruity flavors at higpitan ng online selling ng mga ito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ng mga salaring nakamotorsiklo ang isang graduating student sa Tipo-Tipo, Basilan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng gunman. Malapitang binaril ng angkas ang ulo ng biktima. Dead on the spot ang 16 anyos na junior high school student. Sa investigasyon ng pulis, posibleng rido o away pamilya ang ugat ng krimen. Huli ang 4 na ahente ng National Intelligence Coordinating Agency na nangikil umano sa isang Koreano. Pero depensa ng mga suspect, lehitimo ang operasyon nila. May report si Salima Refran. Walang sinayang na sandali ang mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division para dakpin ang mga suspect na inabutan ng pera ng biktimang Korean national. Ang 4 na suspect, kumpirmadong intelligence agents ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Bistado rin na ilang beses na nilang kinikikilan at tinatakot ang dayuhan na huhulihin. Kasama raw sa modus sa mga suspect ang isang attorney Mark at isa pang Korean national pero wala sila sa entrapment operation. My uncle offered them 100,000 initial amount, and they keep on calling him, asking like million pesos. So yes, my uncle was very worried and afraid of encountered that kind of action. He's a foreigner. Nakuhanan ng service firearms at sari-saring ID sa may iba't ibang pangalan ang nahuling NICA agents.
Itinanggi nila ang paratang na pangingikil. Nagsasagawa raw sila ng lehitimong intelligence operation. Nakita mismo ng ating NBI agents yung nangyari. No? So, they will have to explain a lot. This is something that is very ironic dahil yung mga taong dapat magpapatupad or dapat nagpapatupad ng batas or mag-enforce ng ating batas ay sila mismo ang nag-aabuso. Kinumpirma ng NICA na ahente nga nila ang mga naaresto. Nag-iimbestiga na raw sila at sineseryoso raw nila ang mga aligasyon. Na-inquest na ang mga suspect sa Pasay Prosecutor's Office para sa patong-patong na reklamong robbery, extortion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaiba sa karaniwang graduation ceremony, naging madamdamin ang magulang ng ilang nagtapos. Umakit kasi sila sa stage na di nakasama ang kanilang mga anak. May report si Marizo Mali. Bit-bit ang isang picture frame, mag-isang umakyat sa stage si Jobelyn. Kasabay ng kanyang paglalakad, ang pagbuhos ng kanyang luha. Ang anak niya kasing si Tam-Tam, pumanaw sa sakit na lymphoma ilang araw bago ang recognition day. Excited po siya dahil kahit po isang ribbon, excited po yan. Nakatanggap pa ng medalya si Tam-Tam. Last minute na kanyang buhay po ay pinipilit po niyang tumingin po sa akin ng diretsyo, lumuha po siya at nag-sign po siya sa akin ng heart sign na ganito. Malungkot po, pero kailangan ko pong ipagpatuloy. Bumuhos din ang luha sa graduation na ito sa Victoria, Laguna. Salip kasi na ang anak ang kapiling sa pag-akyat. Standy, ang bit-bit ng mga magulang na sina Christian Cartina at Sarah Joy Estiliore. Ang kanilang panganay na si Sean, nalunod nitong Abril, mahigit isang buwan bago ang graduation niya sa kindergarten. Ayon sa tiyuhin ni Sean na uploader ng video, pinagawa raw talaga ang standee para sa graduation ni Sean. Hinahanap din daw kasi ng dalawang nakababatang kapatid si Sean. Nang iakyat na sa stage ang kanyang standee, napuno ng iyakan at palakpakan ang seremonya mula sa mga kaklase at mga gurong napamahal sa kanya. Ang kaniyang nanay at tatay ang tumanggap ng 5 award ni Sean na Academic Excellence Awardee rin. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos kung sa anong mga aksyon maaaring ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. If Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Not only servicemen, but even a Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Defense Summit sa Singapore. Dati nang sinabi ng Pangulo na pwedeng i-invoke ang MDT kapag napatay ang isang sundalong Pilipino sa mga pag-atake ng China. Pero sabi ngayon ng Pangulo, basta may madamay na ordinaryong Pilipino ay pwedeng gamitin ang MDT. Iginiit ni Pangulong Marcos na walang atrasan pagdating sa soberanya ng Pilipinas. May legal na basihan daw ang Pilipinas para ipagtanggol ang teritoryo nito. Bago ang kanyang keynote address, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister at Presidente ng Singapore. Tinalakay niya ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa larangan ng ekonomiya at kalikasan. Gayon din ang pangangalaga sa kapakanan ng nasa 200,000 OFWs sa Singapore. Binanggit ni Prime Minister Lawrence Wong na posibleng magka-interes ang mga negosyanteng Singaporean sa New Clark City. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew.
Dominic Roque, naghain ng reklamong cyber libel laban kay Christy Fermin kaugnay ng mga umano'y malisyosong pahayag ng host laban sa kanya. Reaksyon ni Fermin, karapatan ng sino man ang magkaso. Bea Alonso bolder and fiercer sa kanyang latest photoshoot. Caption niya, I haven't met the new me yet but I think she'll be alright. Heart Evangelista nanguna sa first ever Senate Spouses Meeting bilang kabiyak ng Senate President. Grateful daw sa warm welcome ng mga may bahay ng mga senador. Phil-Am rapper at Black Eyed Peas member na si Apple the App at Pinoy Pop Kings na SB19 nagsanib puwersa sa awiting Ready. Bukod dyan, inaabangan din ang pagbabalik ni Stel bilang coach ng The Boys Kids Philippines na ipapalabas sa GMA. At South Korean superstar na si IU, balik Pilipinas para sa concert bukas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Congrats sa Batch 2024, inspirasyon ng hatid ng ilang nagsipagtapos, tulad ng isang kindergraduate na hinangaan sa kanyang graduation speech. Ang isang nag-graduate na senior citizen, naging teacher naman ang kanyang anak. Puso na yan sa report ni Rafi Tima. Presenting ang mga bida ng graduation ng Batch 2024. Una dyan ang Batang Bibo. Good afternoon, everybody. Matatas sa Ingles at may bagong heartfelt message. My kindergarten at school year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. Siya ang 6 na taong gulang na si Maverick Cyrus Pelayo. Marami ang bumilib sa kanya, lalo na't kahit nasa harap ng mga guro't bisita, magaling magsalita kahit walang binabasa. And on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. Bida rin ang mga young at heart dahil hindi lang isa kundi 10 senior citizen ang nagtapos sa elementary at high school sa Coyapo, Nueva Ecija. Laking pasalamat nila sa pagkakataong muling makapag-aral sa ilalim ng alternative learning system. Bukod sa diploma, medalya bilang Model of the Youth Award ang kanilang natanggap. Ito naman ang klase ni Teacher Wilfred Malinog at kasama rito ang kanyang sariling ina, si Nanay Dominga. Proud na nakapagtapos sa junior high school sa ilalim rin ng alternative learning system. Nag-excel pa nga raw ito sa favorite subject ng math. Kaya proud rin sa nanay ang bunsong anak. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.